Hi guys, it's me, Christopher Ian Aquino, Chairman of Instalink. So ngayon, meron kaming bagong project, we call it The Wealthy Farmers. So dito tinuturuan namin ang mga professionals at kabataan na mahilig sa agrikultura, especially sa farming, lalong mahalin ang ating agrikultura. At the same time, matulungan natin na mapababa ang input cost, mapataas ang ani using our methodologies dito sa Instalink. And of course, sa katuwang natin ng ating produkto na Insta Organic Farm, Microbial Inoculant. So ngayon ituturo ng grupo dito sa Mindanao, mga wealthy farmers sa Mindanao, ang proper seed selection, at the same time ang paggawa ng seedbed. Alright, so stay tuned. We are Wealthy Farmers! Karon sa barangay Ligaya, General Santos City para sa atong humuong seed selection. Tindog na ang itlog. Tindog na sir? Oo, tindog na ang itlog. Mao di pagkuha na ko sila lo. Ana mo ni kanina. So atong butang water. Tindog ng itlog. Tungod sa asin na to, atong kita pero atong tanaw tindog yun sunod sa araw ng tindog. So karon ato na butangan og kaning seeds. Ang mga variety ni sir? 35 niya seeds, 300. 300. So nakita nato nga ang seeds dunay naglutaw. Pag dili ni siya mga potential nga seeds. Although nga siya certified nga seeds siya, so naghimo gyapon ta og tuang seed selection. So ato din kuhaon kaning naglutaw. So karon nakita nato ang kaning liang similya o seeds nga naa sa ubos. Nakita ninyo, mo ni siya ang mga potential nga seeds nga atong gamiton. Kani siya maghatag og dako nga harvest pag-abot sa atong panahon. Ito naman next step na gagawin natin. Pagkatapos natin mag-seed selection, hugasan na lang muna natin mabuti yung mga seeds natin kasi i-germinate na natin siya ng one day. Para mawala din yung asin. Para mawala din yung asin. Yan. Asin, boss. So hugasan natin mabuti kasi kanina may asin to. Nating linisin mabuti or matanggal na yung mga salt na sa seeds. Gagawin natin, lilinisin natin siya mabuti and then nalagyan natin ng 1 kutsara ng Insta Organic Farm sa bawat 6 na litrong tubig. Kada 6 na oras. So papalitan natin siya kada 6 na oras. And then maglalagay na naman tayo ng 1 kutsara sa bawat 6 na litro. So ngayon gumagawa kami ng seedbed. Lalagyan natin ng frame, dahon ng saging, dahon ng saging yung mat natin para hindi makapag-penetrate yung roots ng gusto. Dahil gagamitan din natin ng Insta Organic Farm, Microbial Inoculant. So sigurado hahaba talaga yung ugat niya. So pipigilan natin para dito sa kanilang punla. Ngayon gumagawa tayo ng frame. Kung papansin nyo, is talagang mumurahin lang dahil matatagpuan ng kung saan dito sa lupalop.
na ngayon yung ginawa naming seedbed. Kailan tinanim to, sir? Tinanim namin to noong July 5. So ngayon, July 11. July 11 na. So, 6 days. Yung mga 6 days. Okay, so tingnan natin. Ito na yung result. So, ito yung ita-transplant natin, sir. Okay, Gano'ng kataas to, sir? Parang taas masyado for 6 days, nasa 5 to 6 inches na yata ito. In just In just 6 days. 6 days. Pwede siguro tayo kumuha ng isa para tingnan natin yung kanyang ugat, sir. Tingnan natin yan. Tingnan. Wow! Tingnan natin mabuti. So, ayan. Tingnan nyo kung gaano kahaba. Gaano kahaba ang kanyang roots. Ayan. Mas mahaba pa siya sa... Mas mahaba pa, sir. Oh. Mas mahaba pa sa ano niya. Sa dahon. Ayan, magkapareha, sir. So, napakaganda. Kasi ito yung mga hindi nalagyan ng dahon ng saging sa ilalim. Ito, yung mga nasa gilid. Kasi yung itong mga nasa seedbed, nilagyan natin ng pampapigil sa mga ugat. Dahil talagang hahaba-haba pag ginamitan ng Insta Organic Farm. Ayan. Kung titingnan natin, napakahaba ng mga ugat. So, ita-transplant natin to kailan, sir? Ngayong July 14. 14. So, after 9 days natin ita-transplant. Mas bata natin siya ita-transplant dahil mas makaka-recover agad siya after natin i-transplant. Makakaiwas ng stress. At the same time, makakapag-perform ng maayos pagdating sa tillering stage. Right? Yes, sir. Ito pala yung isang part ng tataniman natin. Kita nyo, ang daming lumot. Naglumot na. So, Ito yung magiging pagkain ng kohol, tama? yes, so ito yung magiging pagkain ng kohol, itong lumot. Dahil natural na pagkain ng kohol naman talaga, lumot, tama, sir? Yes, sir. Hindi naman talaga palay. Hindi naman palay. So pag nag-transplant tayo, magkakaroon lang ng minimal siguro na damage dahil napakadaming lumot sa area at yun na rin ang kakainin ng mga kuhol. So ayan, nakikita nyo, hindi pa naaararo to ng pangalawang beses. Susunod na araw, maaararo na to at ma-flat na to para preparation para sa ating transplant. Alright. Ayan, napakadaming lumot. Ayan po. Pansinin nyo, hindi natin alam kung fish pan to o palayan. Dahil napakaganda po ng tubo ng mga lumot. So itong ginagawa natin technique or golden solution for golden snail. Pinapadami natin yung lumot sa area habang naglaland prep tayo bago tayo mag-transplant. Mas dadami pa ang lumot sa area at yun na rin na magsisilbing pagkain ng mga kuhol. So once na mag-transplant tayo, mga bata nating punla, hindi gaano or minimal lang ang magiging damage. At ang mga kuhol ang kakainin nila is yung lumot at hindi yung ating tinransplant na punla, ang mga batang seedlings. Hi, good morning Islanders. Dito kami ngayon sa Limra Farm sa Barangay Ligaya, General Santos City. Ano nang farm to, sir? Kay Marvin Tan. So magmamarking na tayo ngayon para sa pagtatanim natin ng palay. So ito yung gagamitin nating marker, sir? Ito yung gagamitin natin pang marker. Hello, good morning farmers. Nami karon sa farm ni Mr. Marpinyutan. Adlaw karon nga Bernice, pizza 14 bulan sa July. Amo ning tanggalon ang itong mga kuan Pring na to sa prim sa similya
kaya ato na pong diri sa ato nang itanom, no? Tanom na nato ni nainaya na itong tanggal. Nakita ninyo kung unsa ka hinusog ang atong similya. Nasabi nila, para lang daw kami naglalaro nung una. Actually, naglalaro talaga kami. Habang nilalaro namin to ba, nag-i-enjoy ba? Kaya ang pagtanggal nito, ganito lang. Ito yung dahon niya. So sa baba naman, itong ugat. So napakaganda kasi na-plan natin ng Insa Organic Farm natin. 12 days. 12 days yan. So, Ayun, patakaram eh. Magtatanim na tayo ng palay. Magtatanim tayo ng palay. Ayun pala ginagawa natin sa Basakan, no? Ito. Pakita mo yung proper, sir. Ito Paano? ang proper na pagtanim. So, Ganon. Sir, hindi labas yung ugat. bawat isa lang. Bawat isa lang. Ito, magaling to. Mabag ba? Sanay na. Ano ba? Pas kayo ba? amot na akong tanong lang. Amot na akong tanong lang, wala yung tulog-tulog. Nagabi na tanong. So, itong kuha na naman kasi nagta-transplant tayo ngayon. So, yan siya na marking is yung nilagyan ng kahoy. So, hinila yung kahoy para meron siyang parang ganun siya. So, para yung taga-tanim is meron siyang masundan na linya. So, ganito yung paglinya para yung pagtanim ng palay natin, so diretso. Yung ginagamit po natin na rope method. So yung size nito is 12 by 12. Malalaman natin kasi merong marking na saka ito yung marking na may kahoy. So, anong distansya niyan, sir? So 12 by 12. So, sa gilid. Sa gilid is may marking na kahoy para yung pag-transfer natin ng Dito, tali. itong tali. So, dyan, Bali dito po natin itong marking na tali na kulay green, dito natin itatanim yung palay. So may spacing po siya na 12 inches. ayos. Sige. Okay. Start na. So ganito po yung rope method natin na ginagawa. So yung tao is nakahilera. So para magkasabay-sabay yung pag-atras ng pagtanim ng ating palay. Pwede rin paabante. Pwede din paabante yung pagtanim. So depende na lang po kung gaano kabilis yung pagtanim, kung komportable ka paabante or paatras. So ganito po yung rope method, meron siyang marking. So dito yung marking, dito din yung palay. Ayan siya po. Pakita mo, sir. So ganito pa yung pagtanim. So nandito yung marking. So dyan may ilagay yung palay. So paisa-isa lang paglagay. Kasi meron tayong sinusunod na protocol. Sabihin mo na siya pag natapos, ha. So yan lang, simple lang at saka mabilis. Kailangan nakahilera. Pag natapos, lipat. So once natapos na yung paglagay ng palay, so ang paglipat, tanggalin lang. May marka na, sir. May marking na siya itong kahoy. So yan siya. Once sa paglipat, hilahin na yung rope. And then, doon ka naman magsisimula na magtanim. Okay? So sisilipin natin yung ibang area kung titingnan natin kung may damage ba na coal. Okay?
Kita naman natin patay na yung mga kuhol. Yung palay natin nakatayo pa rin. Patay. Okay, actually meron mga kuhol dito pero halos patay. Ito patay na rin. Ito, patay na rin. So dito tayo sa kabilang area. Okay, ito kabilang area. So, patay din yung mga kuhol dito. So, tingnan nyo pa yung ibang ang area natin. So, may mga kuhol pero hindi na damage yung palay natin. Ayun, dahil patay. So ito, ang daming patay na kuhol. Maliliit pa yung iba, patay na. Kahit yung egg niya, hindi. Dito na lang yung maliliit. Ayun, tingnan mo. Okay. Paano mo yung mga maliliit? So ito mga maliliit. Yan, puro patay. Hindi na develop para lumaki. Ayun, dami yun. Patay. Dito, parang kalbaryo na ng kwan. Ng kuhol. Kitang-kita na nyo yung mga kuhol. Maliliit pala, patay na. Patay sila. Okay, so ang ginamit po natin dito para ma-prevent yung kuhol. Actually, IMI lang talaga yung na-apply dito. Walang pesticide para sa kwan. Sa organic farm. Para sa kuhol. So ito is organic farm talaga yung pakay namin dito. Ito naman kabilang block na palayan. Tingnan nyo po, grabe ang lumot. Nakatanim lang ito ngayon. Kakatanim lang nito ngayon lang. So tingnan nyo po, parang isipin mo ano to, pispan o palayan. Kasi grabe ang lumot. Dapat itong lumot na to sa pispan to tumutubo. Sida-sida. Kuhanin mo. Ito sida-sida ito. Ano palang ginagawa ninyo? Sige. Okay. So ito yung lumot. Ito yung lumot na kinakain ng kuhol. Tingnan nyo naman, oh. Ito sida-sida to sir, di ba? Oo, sida-sida. Ito yung pang fish pan to. Oo, sir. First class po ito na lumot na para sa pispan. Dito kayo. Hi guys, it's me, Ian Aquino, Chairman of Instalink. So ngayon, dito tayo sa demo farm natin. Today is July 17, 2016. At natanim natin to 2 days ago, July 15, 2016. So ang ginawa natin dito, kung napapansin nyo, ang halaman natin nakatayo pa rin, yung mga punla natin, which is not supposed to be after maitanim, 1 day lang o 2 days lang dapat dumadapa na to. Pero kagandahan dito, hindi ganun ka na-stress masyado yung ating mga punla dahil mas bata natin siya itinanim. So tinanim natin to or tinransplant natin to after 12 days lang. So tinransfer na natin agad. Then kung napapansin nyo, yung tubig or yung lupa, tinanggalan natin ng isa sa mga kailangan ng halaman, which is na yung tubig. Makikita nyo nagbibitak-bitak na, although ang lupa nyan or yung lupa is may moisture pa. Ayan. So nagbibitak na siya pero may moisture pa siya. Yan ang gusto natin mangyari
para ma-stress natin ng gusto ang mga punla na gagawin ngayon nila is mag-penetrate ng gusto yung kanilang root system at pumailalim ng gusto at maghanap sila ng moisture or maghanap sila ng tubig. At the same time, makuha din nila pagka humaba yung mga roots nila, makukuha din nila yung mga subnutrients na napakadami dito sa area. Dahil for how many years na paggamit ng mga abono, hindi lahat yan na-absorb ng halaman. So napakadaming mga subnutrients na natitira dito, yung mga residue at the same time. So gusto natin makuha lahat ng halaman. So ang kagandahan dito, babawasan natin yung paggamit ng abono. Na before gumagamit tayo ng 8 or 4 sacks, siguro dito nasa 2 to 3 sacks lang ang gagamitin natin per hectare. Okay? So pansinin nyo, napakaganda tingnan. And dito naman sa kabilang side, today lang to na tanim. Papansin nyo, napakaganda ng mga lumot dahil pinalumot talaga natin yung area. So ang tumubo na lumot dito, yung tinatawag na sida-sida. First class na lumot to, which is na very important to pagdating naman sa fish pond. Dahil ito yung kinakain ng alimango, sugpo, bangos. Pero bakit tumubo sa palayan? That's the question. Kung dito nga sa palayan tumubo, sa fish pond nyo pa kaya? So ayan, pupunta tayo sa iba pang area. Now, kung titingnan nyo rito, napakadaming kuhol. Kagaya na na-explain ng mga kasama ko, patay ang mga kuhol dito. Hindi tayo gumamit ng anumang pampatay ng kuhol na mga synthetic or chemical na base na product. Dahil dito, purely insta-organic farm lang ang ginamit natin. Pero ang mga kuhol, namamatay sila ng kusa. Kaya kung napapansin nyo, kahit ikutin natin itong buong area, mamaya wala kayong makikitang ganong damage doon sa mga punla, which is na dapat paborito ito ng mga kuhol. Dahil ganitong edad ng punla, ito yung paborito nilang kainin dito sa palayan. Dahil napakadami talagang kuhol sa palayan. Kahit sa ang palayang marami talaga, yun ang problema ng ating mga local farmers. Pero dito, sinulusyonan natin sa ating produkto, sa Insta Organic Farm. Kung titingnan nyo po, napakadaming lumot. Now, ang tanong ko sa inyo, next question ko, ano ba ang natural na pagkain ng kuhol? Palay o lumot? Yan yung magandang tanong. Dahil ang kuhol po na makikita lang sa mga water bodies, like mga ilog, sapa, at kung ano-ano pa. So natural nilang pagkain talaga, lumot, hindi po talaga palay. Naging peste lang po ang kuhol few years ago dahil inintroduce ito at kumalat ng husto dito sa buong Pilipinas. Kaya ngayon ang kuhol, nag-a-adjust sila sa environment nila dahil wala silang makain doon sa palayan. Kaya ang ginagawa nila, kinakain na lang nila yung mga punla. Kaya yung iba natatakot mag-transplant dahil sa kuhol. Now kung napapansin nyo po rito, 1 plant per hill lang ang ating ginamit or ating inilagay. Isang punla lang po at hindi po 2, hindi po 3 at hindi rin 5. Nasa doon sa mga nakasanayan ng mga farmers natin. Dahil dito po, ang gusto natin i-practice dito, mas maliit na porsyento ng binhi ang gagamitin, ngunit mas malaki ang ani. So mapababa yung input cost, mapataas yung kanilang yield or kanilang harvest. Dahil yan po ang advocacy ng ating kumpanya, Instalink, na sa katulong ng ating produkto, Insta Organic Farm. At the same time, katulong nyo po ang grupo dito sa Mindanao, maturuan ang ating mga farmers kung paano po nila mas magugustuhan ng farming, especially sa mga kabataan na kagaya ko, na magkaroon tayo ng kinalaman sa farming or sa agriculture. Dahil tandaan nyo po, sa atin po nakasalalay ang kinabukasan sa agrikultura dahil nawawala na po ang mga farmers ngayon dahil based on studies, average age po ng mga farmers ngayon is nasa 57 to 65 years old. So wala na pong ganong kabataan ng mga farmers. And ako po, isa sa mga nagtutulak dito sa advokasya ng wealthy farmers dito sa Insta Organic Farm na magkaroon tayo ng kinalaman sa agrikultura. Marami pong pera dito sa tamang knowledge, technology, makukuha po natin yung gusto nating income dito sa agriculture. Alam ko marami nagsasabi dito, may mga nagko-comment minsan sa ating Facebook page na mali-mali daw ang ginagawa natin. Tandaan nyo po, hindi po porque hindi namin ginagawa, ang ginagawa nyo ay mali na kami. Tandaan nyo po yan. Dahil makabagong teknolohiya at pamamaraan po ang aming ini-introduce po dito. So, Hi, good morning. I'm Noli Yuson from General Santos City. Dito tayo ngayon sa Barangay Aligaya, General Santos City sa farm ni Marvin Tan. So magwi-weather po tayo ngayon. Tingnan po natin yung paano mag-weather.
Hi, iLinkers. I'm Noli Yuson from General Santos City. Andito tayo ngayon sa Barangay Ligaya, General Santos City, sa farm po ni Marvin Tan. So, andito po, bibilangin natin yung ilang tillers o may bunga na. Productive tillers. Productive tillers, kung ilan po. So ito yung tinaniman natin sir, no? Last July 15 and today is October 1. October 1. So magti 3 months pa lang to after natin ma-transplant. Opo. Then so tingnan natin, ito yung tinransplant ng mga wealthy farmers. Ayan, nakikita po natin napakaganda ng tanim. Bilangin natin kung ilan yung productive tillers niya. Gaano karami ang bunga sa isang punuan. Ito yung tinaniman natin na isang punuan lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61. Wow, 61 productive Productive tillers. tillers. Yan sir, isang punuan lang sir. Isang puno lang po. Isang Ayan puno po. lang ang tinanim natin dito. Ayan, kitang-kita, mas marami pa tong iba at palabas na rin yung mga bunga. So ayan, makikita po natin ang taba ng kanyang punuan. Pakihawi nga sir. Ayan, sobrang taba ng mga punuan niya at nag-produce siya ng 60 productive tillers. Anong variety 61 ito po. sir? 61. RC 300 po. RC300, inbreed po ito. Yes po. Ang Inbreed po. capacity lang talaga ng variety na to nasa 12 to 15 Yes, productive tillers. tillers. Productive tillers sir. Pero using Insta Organic Farm Enhanced Microbial Inoculant, umabot po siya ng 61 po. 61. Ayan, Productive tillers. productive tillers. Ayan po, nakita nyo, uniform po talaga siya. Ang gaganda ng tubo. Ayan. Ayan, napakaganda. Ang naging challenge pa rin po ng palayan na to is tubig. Tubig po. So hindi siya totaling natubigan ng proper gawa ng yung scheduling ng Scheduling tubig po. hindi nagiging tama sir. Oo. So dumami rin yung damo. Kaya kung titingnan nyo, may mga damo pa sa area. Although pinalinis na natin tong damo. Wow, napakaganda. So ito sir, ang mga nagtanim pa dito ay mga first timer. First timer po na Mga wealthy farmers, mga first timer mag-transplant. Kaya po yung iba may mga bakante dahil hindi naman po totally mga professional ang bumanat nito. Ang gusto lang natin mapakita dito ay using our method po. method kayang umani ng mas maganda, Mas maganda. at magpatubo ng magandang palay. Tama sir? Opo. So ayun, puntahan pa natin doon sa unahan para makita natin. Sabog tanim natin. So ito yung kapitbahay sir, pakita natin yung kapitbahay no. Ito yung atin, within sa organic farm. And ito naman yung sa kapitbahay. Ayun, pinagsakan ng UFO. Dapang dapa.
Ayun pa sa kabila. Pero sa atin wala ka makikitang dadapa kahit dun sa sabong tanim natin. Ganong katibay pag ginamitan ng East Organic Farm.